We're studying Proverbs 21. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Now, ang Diyos talaga ang may control ng lahat ng bagay. He controls everything. Pwede magplano ang tao. Diba? Sabi nga ng Proverbs 16 verse 9, man may plan, but God directs his step. Ang tao pwede magplano, pero Diyos pa rin ang nagdadala ng ating mga hakbang. Saan tayo pupunta? God orchestrates the steps of a righteous man. Ganon din mga kapatid, ang mga panahon. Nagbabago ang mga panahon, nagbabago ang mga araw. Diyos din ang nagtataas ng mga hari. Diyos din ang nagpapabagsak, ang umaalis sa mga hari, sa mga presidente. Kaya walang kwenta yung mga magpapamilya na hindi na nag-uusap dahil ang gusto nila, hi Sheka, ang gusto nila ay si BBM. Ang gusto nila si Duterte. May mga magpapamilyang gano'n, nag-aaway, nagbabakbakan. Diba? Hi Sister Esther. Sister Jubel naman hindi nakikita ngayon. Ayan, Sister Jubel, magpakita ka sa amin. Sister Mary Jane, Sister Mary Jane. Basta nasa New York po kasama ng amo. Umalis po kahapon. Aba. New Yorker pala siya. Oh. Yun na sinasabi ko. Kaya, kahit sinong presidente ang gusto mo, wala naman tayong hawak doon. Ang boto mo, kapatid, isa lang. At minsan, tahol tayo ng tahol sa Facebook, hindi naman tayo naboto. Di ba? Nakakaboto ka ba niyan, Sister Milen, sa Italy? Opo, sa embassy po. Nakakaboto ka? Meron kayong ano dyan? Boto po kami ni brother. May magpapamilya nag-aaway dahil magkakaiba ng presidente. Ako, para sa akin, wala na dapat tayong pag-awahin dahil Diyos din naman nakakaalam kung sino ang mananalo at mangunguna sa ating bansa. Diba? Noong unang panahon, nakala nila mananalo si Manny Villar eh. Ang laki ng lamang ng survey. Diba? Umubos ng bilyon-bilyon yun. Surveys, talagang lamang. Pero nakalagay sa Daniel chapter 2 verse 21, he removes kings and he sets up kings. He makes king and he removes kings. Nakita natin yan sa buhay ni Haring Saul. Nung sinabi ni Propeta Samuel sa kanya, alam mo ba Haring Saul na ngayon ay ipinipila na ng Diyos ang mga susunod na mga reyna at mga prinsipe sa iyong kaharian, sa iyong trono? Diba? So kahit anong laban natin, Sister Alice, kahit anong pagdadakdakan natin, pro Duterte ka, pro BBM ka, sabi ng Lord, ako pa rin ang masusunod. So pagboboto ka kapatid, may the best man wins. Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Kahit ano pang gawin ng taong paninira sa iyo, kahit ano pang mamaliit sa iyo, pero ang plano ng Diyos ang siyang mangingibabaw. Amen. Kaya wag kang maniniwala sa mga tao na nagsasabi sa iyo na hindi mo kaya yan, hindi mangyayari yan. Ano ang sabi Sister Grace ng Panginoon? If God says yes, nobody can say no. If Jesus says yes, nobody can say no. 1,000 man daw ang mabuwal sa kanan, 10,000 sa kaliwa,
Ngunit ang sabi ng Bible ng Psalm 91, hinding-hindi lalapit ang mga sakuna, ang mga masasama sa iyong tahanan, sapagkat ikaw ay iingatan ng makapangyarihan sa lahat. Amen ba mga kapatid? Now, doon mga kapatid sa katarungan at katuwiran, ayaw ng Diyos lang na tayo ay nag-worship. God doesn't want us to just worship. He wants our obedience. In fact, Jesus said na kung hindi ka magpupuri sa akin, kaya niyang pauwitin ang mga bato. Kaya niyang pauwitin ang mga batong buhay. And we have even a song, Sister Grace, that mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Yung mga bundok, yumuyukod sa Diyos. In fact, pag binasa mo ang the book of Job, Sister Grace, if this is a coin, the book of Job says that you hold the entire universe by the tip of your fingers. So, ang buong daigdig, isang maliit na laruan lang sa Diyos. And the Bible says that He weighs the scales of the mountains by the palm of His hands. So, do not underestimate God. Hindi natin pwedeng maliitin ang Diyos. Lagi nating tatandaan, God is God. Diyos yan eh. Sister Rubian. Ang sabi ng Panginoon, kaya niyang kaawaan ang gusto niyang kaawaan. Pag nainis ang Diyos, maiinis ang Diyos. At pagka ang Diyos ay nagbigay ng awa, kaya niyang ibigay ang awa sa sino mang kanyang ibig. Walang makakapigil sa kanya. Kaya pag nakita mo ang panalangin ni David sa awit, sabi ni David, Panginoon, wag mo naman akong palayasin. Hayaan mo sambahin kita. Let me dwell in your house forever. Kasi Panginoon, pag naiinis yan. Kaya ang Panginoon, wag mong iinisin. Kaya si David, makikita mo, tinanghal na pinakamagiting at magaling na hari ng buong Israel sa lahat ng kasaysayan. Bakit? Hinabol ni David ang puso ng Diyos. He was called the man after God's own heart. Ganon din ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon ay ang isang matuwid na buhay. Isang buhay na nakikita ang Diyos. Hindi yung palamuti lang. Hindi yung pagpumupunta lang ng church, ritual lang, parang religious ceremony lang, pero hindi nakikita sa kanila ang wangis at ang larawan ng Diyos. Isaiah 1:17, He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you but to do justly? Ang gusto ng Panginoon, kapatid, ang gagawin natin ay yung tama, yung just. Mahalin natin ang awa, to love mercy, and walk humbly with your God. Yun ang gusto ng Panginoon, na lumalakad tayo ng may awa. Awa sa kapwa. Kasi pag may awa ka sa kapwa, hindi ka man lalamang. Kaya ang utos ni Jesus, Sister Rubian, gawin mo sa iba ang mga bagay na gusto mong gawin ng iba sa'yo. Diba? Pag nagkaroon ka ng ganong ideology, pag nagkaroon ka ng ganong prinsipyo sa buhay, ako kaya ang nangangailangan tapos walang gustong tumulong sa akin. Ako kaya ang maloko. Ako kaya ang madaya.
Ano kaya ang mararamdaman ko? So, pag nagkaroon ka ng ganong pananaw sa buhay, you are doing what God wants. Kaya sabi ni Jesus, kung talagang mahal mo ako, susundin mo, gagawin mo ang lahat ng salita ko. Yan ang sabi ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, to walk humbly, maging mababa sa Panginoon. Isaiah 1:17, learn to do right. Ano ba ang tama? Kaya ang tao dapat hindi nalilito, Sister Esther. Ano kaya ang gagawin ko? Hindi ka dapat malito. Bakit? Dahil alam mo ang tama, doon ka sa tama. Hindi ka malilito. You have to seek justice. May katarungan. Kaya, hindi ko alam sa Paris, kapag nagdadrive dyan, dito sa London, pag nagdadrive kami, bigayan ng mga driver. For example, sa Lubong, Sister Ansara, sa Lubong. Alam mo, o alam ko, nagipit na yung paparating. Magbibigay ako. Sa Pilipinas, hindi. Hindi tayo bihasa ng ganon. Sa Pilipinas, talagang bahala ka dyan. Basta ako, ito ako. No? Pareho kayong talo. Hindi makatarungan. Diba? Nakita mo na for example, akong driver, marami na akong pinagbigyan na, kasi magkasalubong kami, napagbigyan ko na sila, nakakatatlo, 4, 5 na, yung mga pang-6, pang-7, magbibigay naman siya, ay, matagal na nagbibigay yun ah. Pagbigyan naman natin siya naman na makalabas. Yun ang katarungan. Di ba? At sabi pa ng Isaiah, defend the oppressed. Kailangan nating ipaglaban yung mga naaapi. Sino tayo kapag yung tao ay pinag-uusapan, sinisiraan? Pero alam mo namang hindi masama ang kanyang ginagawa. Ipinagtatanggol ba natin sila? So yan ang mga topic na pwede nating pag-aralan mga kapatid. Proverbs 21:5. Verse 4 muna tayo. Ugaling mapangmata at pusong mapagyabang. Ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. Ayan. Kaya Sister Esther, pagyaman mo, pag ikaw ay talagang yumaman na at dumami na ang iyong pira, Sister Henya, 20, Sister Jubel, 20, pag marami na kayong pera, huwag magbabago ang inyong pagkatao. Amen? Huwag magyayabang. Huwag magiging mapangmata. Tandaan ninyo, tandaan natin kung saan tayo nanggaling. Amen ba mga kapatid? Verse 5. Ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan. Kaya maganda sa tao ang laging may paghahanda. Sino rito yung kamag-anak ni Ate Kalimot? Yung araw-araw laging nakakalimot ng susi, laging nakakalimot ng telepono, laging nakakalimot ng wallet. Bakit? Kulang sa paghahanda. Ang sabi ng Biblia ha, Sister Esther ha, ang mabuting pagbabalak o pagbabalak ay pinapakinabangan. For example, Sister Rubian, ikaw ay may trabaho bukas, ayaw mong makalimot. Ihahanda mo, gabi pa lang, nakahanda na yung iyong susuotin. Nakahanda na ang susi, kung ikaw ay naglilinis ng bahay ng may bahay, nakahanda na ang iyong susuotin, nakahanda na ang iyong dadalhin, nakahanda na ang wallet, nakahanda na.
Hindi yung gigising ka ng ang pasok mo yung alas 9, gigising ka ng alas 8 in punto, pandalas. Oh. Nakakalimot. Madudulas, malilate, mapapagalitan, matatanggal sa trabaho. Kaya maganda ang planning. Hindi pwedeng dalas-dalas. May mga bagay na hindi mo pwedeng ipagmadali. May mga bagay na kailangan mo. Kaya nauso yung Sister Priscilla, yung slow cook. May mga karne na talagang kailangang tender ang pagkakaluto. Amen. Ang bakang iniluto mo sa pressure cooker, ang sarap. Parang natutunaw sa dila mo, bakit? Slow cook, slow fire. Pero subukan mo, Sister Esther, yung kaning minadali, yung ang lakas ng apoy, luto ang ilalim, hilaw ang ibabaw. Diba? Hindi masarap ang luto. Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead surely to plenty, but those of everyone who is hasty surely to poverty. Ganon din ang pagpapayaman. Dahan-dahan, kapatid. Amen ba? Sister Rubian, hindi ito unahan. At saka sino ang pag-uunahan mo? Sino ang kakarera mo? Sino ang iyong kakumpetensya? Relax. Amen ba? Oh. Maraming pera ang France, baka hindi mo kayang ubusin, mauhumal ka sa katatrabaho diyan, ay hindi mo mauubos ang kwarta ng Paris. Kaya ang sabi, hindi dapat ipinagmamadali. Yung mga mag-aasawa, nagmamadali. Nako, huli ka na sa kalendaryo. Nako, wala ka na sa bingo. Ay kahit na rin huling trip na, ay kung ako naman yung nagmamadali at ang mapapangasawa ko ibang ay papaano na? Hindi na pwedeng isauli. Dahil nagmadali ka eh. Hindi ka, Sister Robian, wag kang maniniwala doon sa pili ng pili, napili ay bungi. Aba, at least ay bungi, makakabili ng pustiso, ay kung ang napili mo yung mali, abay mas gugustuhin ko pa, Sister Robian, na ako ay single o single. Ha? Sa ang kasama mo sa buhay ay isang malaking batong ipinupukpok mo sa iyong ulo. At yung kapatid ay habang buhay. Kaya may mga bagay na hindi ipinagmamadali. May mga bagay na nakasuksok na mahirap nang bunutin. May mga bagay na nakatali na mahirap nang kalagin. Kaya pag nakapirma ka na ng marriage contract, ang hirap magpaanal. Mga kapatid ko, baka kayo'y nakakalimot. Kaya sa buhay, maganda ang may planning. Nagpaplano. Yun ang sabi ng Biblia. Huwag padalos-dalos na paggawa ay walang kahihinatnan. Dahan-dahan. Ang mga bagay na nakuha sa maayos na planning. Alam mo, Sister Esther, may anak ako si Chelsea, bunso namin siya. Kahapon meron siyang last day nila sa school. Yesterday, pero ngayon, last day na talaga, pero kahapon, one day before the closing. Sabi niya, Daddy, you know what? Yesterday, you know what we did yesterday? Sabi ko, anong ginawa niyo kahapon? Sabi niya, you know, Dad, we were told by our teacher, our achievements, and we had to write a letter to our future self. We have to write a letter to our future self. Sabi ko, what is that? You know, I'm 11. Sabi niya, 11 siya. I will open this letter when I reach the age of 18. I have to keep this letter for myself. And I will open this letter
when I turn 18. Okay, that's fine. Very good. What about you? What letter did you write to your future self? What planning? What plans do you have? Maganda sa tao may plano. Panginoon, basbasan mo po ang aking mga plano. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Esther, ang lahat ng plano ay sa tao. Ngunit ang pagtatagumpay ay ibinibigay ng Diyos. Nasa Diyos ang diskresyon kung ang plano mo, Sister Grace, ay magtatagumpay o hindi. Kasi ang tao, laging puro plano. Amen ba mga kapatid? Kaya ang plano ng tao, dapat isinasangguni muna sa Diyos. Verse 6. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang masama ay ipinapahamak ng sariling karahasan, pagkat ayaw gawin ang talagang katuwiran. Napanood mo, Ate Milay, kung sino dito ang nanonood ng balita, taas ang kamay. Sister Grace, meron kayo dyan TV? Napapanood mo dyan, Sister Rubian, ngayon ang palabas sa Pilipinas, Sister Esther? Alam mo ngayon ang balita, Sister Billy, kakapapanood ko lang ngayon kanina, habang ako'y nagpapahinga. Ang mura ng isda pag galing Batangas. Bagsak ang presyo. Bakit? Abay nabalitaan ng mga mamimili na ito palang mga nawawalang sabungero, the missing sabungero, ay doon ipinagtatapon sa mga tubig, doon sa Agoncillo, doon sa Laurel. Kaya ngayon, pati mga isdaan, basta galing Batangas, tatanungin ng mga mangingisda ng mga mamimili, saan galing yung isda? Batangas? Naku po, ay kababa ng presyo, kalahati. Bakit? May mga taong ganid sa pera. May mga taong wala nang sinasanto, wala nang pakialam sa buhay ng tao. Kaya ang sinasabi dito mga kapatid, ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan. Kaya kung magkakamal man kayo mga kapatid ko, ng salapi, ng malaking kita, ay dapat galing sa maayos at mabuting paraan. Hindi galing sa daya. Bakit? Kasi pag galing sa daya, ang sabi ng Biblia ay ito daw ay maghahatid sa maagang kamatayan. Eh di maraming papatay sa iyo. Maraming mga hunting sa iyo. Diba ga? Hindi na ako magdadala ng mga kwento at meron tayong mga kakilalang kani-kanina ay talaga namang iba-ibang magagarang sasakyan ang dinadala. Abay maya-maya NBI nang napunta sa bahay CIDG nang napunta sa bahay. Di wala na sila. Diba? Kaya maganda ang tao, maayos ang pamumuhay. Hindi mo pwedeng ipagpalit yung magandang pagkatao. Yan ang the best, mga kapatid. Kahit saan ka lumakad, Sister Esther, 20. Maglakad ka man doon sa... Ang dinaanan namin ni Pastora papunta sa itaas, Sister Esther, hindi yung talagang normal na dinadaanan na paggaling ka ng Bawan, kakanan ka. Ibang dinaanan namin Parang masukal yata yun. Ibang may mga ospital pa. Wala pang mga tauhan, kakaunti ang mga tao. Bagamat may mga tao din pero kakaunti. Kahit saan ka lumakad, dahil may mabuti kang pagkatao, walang mapapatay sa iyo. Walang gagawa ng masama sa iyo. Ilalayo ko ng Panginoon, kakampi mo ang Diyos dahil ikaw ay nasa katuwiran, ikaw ay nasa kabanalan. Diyos mismo ang magpoprotekta sa iyo. Amen ba mga kapatid? Dahil may mga tao sila ang gumagawa ng masama. Ano pa mga kapatid? The danger of pride and wickedness. Kanina, pangmamata.
Verse 9. Ito mga kapatid, huwag kayong magagalit. Eri-diretsahan ha. Masarap pa ang tumira sa bumunga ng bahay kaysa sa loob ng bahay ng kasama mo ay asawang madaldal. Dahil nung unang panahon, Sister Rubian, sa Middle East, kung ikaw ay nakapunta ng Middle East, ang bahay nila ay patag. Meron silang roof deck na tinatawag. Amen ba mga kapatid? Oh. Kaya ang sabi ng Biblia, mas maganda pag tumira sa bahay sa itaas, na tahimik, kaysa ang kasama mo naman sa bahay, walang ginawa, kundi dumaldal, dumakdak, magmura. Wala nang inurasan sa pagmumura, wala nang katahimikan. Wag. Ayan, sinasabi ko sa inyo mga kapatid ko, habang kayo kumakain, tinuturo ni Pastora yan, kung may problema kayo, huwag sa harap ng kainan. Igagalang ninyo ang grasya ng Diyos. Dahil pag yan ay nagalit, ay lumalayo ang grasya, sabi ng matatanda. Ang sabi mga kapatid ng Proverbs 23, Proverbs 21 verse 23, verse 14, nawala si Sister Rubian, nawala si Sister Esther. Sister Rubian, Sister Ansara, kung ang kapwa-tao daw, kung ang kapwa-tao mo ay may hinanakit, may mga tao naghihinanakit, ang sabi ng Biblia, Ate Milen, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit. Oh, kita mo? Pati yung galit ng tao, Sister Grace. Oh. Kaya pag Sister May nagtatampo sa akin, alam mo ginagawa ko? Pag nagtatampo, nagagalit. Basta lang yan, dadarating yung ganong inis naiinis. Magagayat na ako ng counting. Apple. Magtitimpla ako ng kape. Room service. Oh. Pag niregaluhan mo, ay di wala na yung galit niya. Ay masaya kami sa bahay. Kasi yung galit, yung tampo, hindi na nahaba. Napakaigli ng buhay, Sister Rubian. Ang buhay na, kaya sabi ng Biblia, Sister Arlene, Lord, teach me to number my days. Kung yung buhay natin, mabubuhay pa tayo sa inis, tampururot, at hinanakit, papaano na ang buhay? Amen ba? Magbabati din lang naman kayo, ngayon na, huwag nang patagalin. At ang marurunong, ganon. Hindi na pinapatagal. Hindi gagayan pa si Apostol Pablo. Oh, nagalit kay Barnabas, pero mamamatay na siya. Pinatawag din si Barnabas para patawarin. Ito sayang. Sayang ang mga panahon at mga sandali na magkasama kayo. Amen ba? Lalo na ikaw, Sister Grace, dadalaw-dalawa naman kayo diyan. Pag kayo di nagbabag pa, ay sino gang matutuwa? Sino dito tuwa si Satanas? Mag-away nga kayo para mawala ang kapayapaan. Ang problema, kapag ikaw ay pag wala kang payapa, mainis ka, hindi mo feel manalangin. Hindi mo feel magbasa ng Biblia. Hindi mo feel mag-attend ng Bible study. Buisit ka Amen ba? Oh. Kung counting pasensya lang, counting pagpapalugit sa kakulangan. Dahil tayo naman ay may kakulangan lahat. Ang tao laging may pula, may hina. Kahit anong lakas niyan, laging may bagsak yan, laging may mga down moment ang tao. Amen ba? Kaya ang sabi, pag may galit ang hinanakit, Sister Grace, anong sabi? Anong kailangan natin? Sister Grace? Anong gagawin natin para mawala ang galit? Anong sabi ng Biblia? Kailangan daw ay... Sister Grace, anong sabi? Sino makakasagot?
Sister Rubian, anong sabi ng Biblia? Verse 14, regaluhan mo. Oh, nagalit ka sa iyong asawa, nagtampo ka. Oh, pagbalik ng asawa mo, magluto ka na ng masarap na ulam. May mga babae namang pag inis sa asawa, nako po. Ang luto'y either hilaw o sunog o kaya ay hindi nagluto. Kaya ngayon, nausong kasabihan ngayon, Sister Ruby Ann, ang nakakamatay daw ngayon ay hindi ang balat o ang taba ng lechon. Alam mo, nakakamatay ngayon sa tao, buto. Pagbalik sa bahay, ay wala nang ulam. Ang natira sa pinggan ay buto. Talaga di kayo pag gutom na gutom ka. Di kayo talaga kayo makakapaghambalos. May umpog mo sa pader ang, di ba ga? Kaya pinakamaganda mga kapatid, pasensya lang. Relax. Gawa ka ng paraan. Kasi, lalo na Sister Grace, habang buhay kayo, ilang taon kayong magsasama? Dekada? Aba, i-enjoyin mo na yan. Whether you like it or not, ito na ito. This is it. Amen ba? Dibdibin mo na ang pagiging mag-asawa mo. Yan na. Whether you like it or not, huwag ka na mag-isip-isip. May mga mag-asawa naman na, naku, kundangan na lamang. Ay naku po, yan ang gustong-gusto ni Taning, kapatid. Yung ikaw ay magkukundangan na lamang, ay nakakatatlong anak na kayo ngayon ka pa magkukundangan, wala na. Yan na ang magiging kapareha mo, kapartner mo sa habang buhay. Kaya whether you like it or not, mamahalin mo ang iyong asawa. Amen? Ano pa sinasabi mga kapatid? Verse 17, ang taong maluluho at mahilig sa alak ay hindi yayaman, bagko sa hirap siya'y masasadlak. Yung maluluho, Sister Esther, ikaw kayo maluho. Sister Esther, maluho ka? Ha? Ang mga damit mo yata dyan laging laging, ano nga yun? Peragamo, ano nga yung silver na yon? Baka laging yung mga damit Gucci, Louis Vuitton. Pag hindi mga signature clothes, parang kinangangate. Para kang si Joey De Leon. Laging ang suot icons, mga signature clothes. Bakit? Kasi ganito ko Wow. Maganda pang suotin yung mga kapatid ko, yung mga bagay at kasya at magandang tingnan sa iyo. Hindi yung makauso ka ay hindi naman bagay at ubos naman ang bulsa mo. May mga taong ganon. Husto sa layaw, husto sa gara, ay wala namang pambili. Abay kapatid, bago ka tatakbo, bago ka makipagsabayan sa takbo ng buhay, abay sabi nga ng Panginoong Hesus, bago ka magpagawa ng bahay, ay tayahin mo muna. Kakalkulahin mo muna kung magkano ang iyong magagastos. Baka hindi mo kaya kapatid. Baka ikaw ay napapabigla. Baka ikaw ay nakakalimot. Di ba ga? Kaya ang taong maluho ay hindi yayaman. Verse 18, ito maganda ito para sa atin. Ang masamang balak sa taong matuwid ay babalik sa liko ang pag-iisip. Kaya mga taong matutuwid, naku mga kapatid, pagkakampi mo ang Diyos, sabi nga ng Panginoon, Sister Milen, if God is for me, who can be against me? No weapon formed against me shall prosper. The God who started the good works in me will be faithful until the finish. Pagkasama mo ang Panginoon, magbabalak ang iba, pero hindi sila magtatagumpay. Bakit? Kakampi mo ang Panginoon, kapatid. Sandali lang po.
Okay mga kapatid? Verse 20. Konti na lang mga kapatid, tapusin na natin ito, mga 15 minutes. Ang bahay ng matalino'y napupuno ng kayamanan. Ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Kaya ang tao pag-adik, kahit mga shilling, gasul, ibinebenta. Mangmang eh. Amen ba? Kaya kayo mga kapatid, kayo ay magsisikap na magkaroon ng magandang bahay. Masarap mga kapatid ang may magandang bahay. Pupunuin mo, Sister Rubian, ang iyong bahay ng kayamanan. Yun ang sabi ng Bible. The Bible says that ang bahay ng matalino ay napupuno ng kayamanan. Amen ba, Sister Esther? Magpapagawa ka ng bahay na maganda. Maayos, may plano, at pupunuin mo ito, Panginoon, pupunuin mo ito ng kayamanan. Lagi mong hahawakan, Panginoon, babasbasan mo po ang lahat ng gawa ng aking mga kamay. Panginoon, ipagpapagawa ko po ng magandang bahay ang aking mga magulang. Magiging pagpapala ako sa aking mga magulang. Yan dapat, Sister Esther. Sister Esther, ilang taon ka na baga kapatid? Sister Esther? Sister Esther, ilang taon ka na? Hindi kita marinig. 30 po. 30 ka na? Akala ko ikaw 20. Magta-31 na po. Magta-31 na. Hindi nga, seryoso. Aba? Akala ko ikaw 21 lamang. Ako talagang nabibigla. 21? 31? Diba? Maya-maya diba? Pero, kahit ikaw ay 31 na, at ikaw ay makapag-asawa sa luluubin ng Panginoon, wag na wag kayong makakalimot sa magulang. Wag. Pagpapagawa mo sila ng bahay, sasabihin mo sa magiging kapareha mo, sweetheart, mahal kita. Pero meron din akong obligasyon sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid. At ako'y magpapagawa ng bahay at pagpapalain ko ang aking mga magulang. Amen ba mga kapatid? Sabi ko sa inyo mga kapatid, si Pastora, ako yan ituwan-tuwa pag nandito sa UK. Talagang yun parang prinsesa dito yan. Tsaka si Bishop. Dahil yun ang ating pangako. Amen ba? At yan ay aking ipinupo sa ating mga social media natin. Sa atin lang ha, Sister Rubian. Wala kang makikita sa aking post. Wala. Yung aking post sa atin lang, sa Maranatha lang. Para maging inspirasyon sa inyo ang aking buhay. Hindi para magbalaki. Para makita ninyo kung paano ko minamahal ang aking mga magulang. Para pag nagturo naman ako sa inyo, alam ninyo, totoo ang sinasabi ko. Di ba ga, mga kapatid? Sister Esther, ikaw bahagi ng ating magic. Parang wala ka sa kapulungan eh. Isasama kita kasama ka sa Maranatha Adilaw, hindi? Kasama ka? Ba, Sister Esther lagi nagtatanong, sino ka tinatanong mo diyan? Hindi mo alam na kasama ko. Kasama po. Parang kasama ka-akaw? Ilang taon nag-aakaw? Aba, Sister Esther, dapat alam mo lahat yung mga tanong na iyan. Yan naman ikaw alam mo ang tanong mo, alam mo ang edad mo, alam mo kung ikikasama o hindi. Amen ba? Mga pinapatawa ko lang kayo. Ayan. Verse 21. Ang lumalakad sa daan ng katuwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan. Pag ang tao ay matuwid, banal, maayos ang pamumuhay,
tamang makisama, walang dinadaya, hindi ka matatakot. Amen baga? Bakit? Wala kang ginawang masama eh. Sa bagay ngayon, nakakatakot na rin ngayon kahit maganda ang ginagawa mo, ang kalaban mo ay masama. Pero hayaan mo kapatid na Rubian, pag ikaw ay mabuti at nasa tama, at ikaw ay ginagawa ng masama, ng masasama, kakampi mo ang Diyos. Balot ka ngayon ng dugo ng Panginoon, sagot ka ni Jesus. Ipaglalaban ka ng Panginoon, hindi ka niya hahayaang matalo. Bakit? Anak ka ng Diyos. Amen ba? Kaya, pag ang tao ay tama at nasa katuwiran, nagkakamit ng buhay at karangalan. Verse 23. Ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Maraming tao na papahamak dahil sa dila. Kaya ang isa sa mga tao hindi mo pakikisamahan, nasa si Sister Jubel. Sister Jubel, hindi kita nakikita. Hindi ba kayo magkasama, Sister Esther? Ba't kayo hindi na lang magtabi? Para isang, Sister Esther, mo po ka din eh. Ayan. Kaya isang, misa-misa na lang tayo magkita-kita eh. Isang linggo na tayo. Ay, may trabaho ka? Ay, may trabaho. Kakadating lang po. Ay, katam. Kakadating lang po. O sige. Kahit nakakarating mo pa lang, okay ka pa niyan. Huwag ka na magsuklay. Maganda ka pa, Sister Jubel. Huwag ka na magsuklay. Okay? Mas maganda nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Sister Henya. Ay, Sister Henya. Tama, hindi ba niya ang pangalan niya? Euhenia talaga yan, sa totoo eh. Hindi ba niya ang pangalan niya? Henya 20. May mga tao daw mga kapatid na hindi pumipigil ng dila. Kaya dapat marunong tayo magpigil ng ating mga pananalita. Magdadahan-dahan. Bahal ang salita. May isang bata, Sister Esther. Lagi siya nagagalit. At pag siya'y nagagalit, masasakit ang kanyang sinasabi. Ang ginawa ng kanyang tatay, sabi ng kanyang tatay, halika anak. Ikaw ay kumuha ng martilyo, ikaw ay kumuha ng pako. Tayo pupunta doon sa may bakod. Magpako ka. Magpako ka ng 10 butas. Nagpako yung bata. 10. Sabi ng tatay, sa 10 pinako mo na yan, sa 10 pako mo yan, na nasa bakod natin, bunutin mo yung mga pako na yan. Binunot ka ng bata, Sister Ansara, yung mga pako. Sister Jubel, sabi ng tatay niya, ano ngayon na nakikita mo doon sa pinako mo? Nung mabunot mo ang pako, ano nakikita mo? Ay di yun yung butas na pinagpakuhan ko. Sabi ng tatay, ganun din kapag ikaw ay nakapagsalita na. Kahit ikaw ay magsorry pa, pero ang sakit, ang hapdi, ang pait, nakasama nung masasakit na salitang binitawan mo, kahit bawiin mo siya, kahit mag-sorry ka pa, hindi mo na pwedeng tanggalin ang butas na nanggaling sa iyong masasakit na salita. Amen ba? Kaya ang sabi ng Biblia, Sister Alice, naway ang ating mga dila ay pagmula ng pag-asa. Itong ating dila may become a source of inspiration, empowerment, encouragement. Yun dapat ang ugali ng mga Kristiyano. Amen ba mga kapatid? Kaya sabi ng Biblia, pag-iingatan mo ang iyong mga sinasabi. Mag-iingat, pipigilin mo ang galaw ng iyong mga dila. Ang sabi pa ng Book of Santiago mga kapatid, ng Book of James, ang dila ang isa sa pinakamaliit na bahagi ng katawan ng tao. It is the smallest part of human's anatomy. But just like a rudder, yung timon, na kayang magpabaling sa malaking barko. Kaya yung nagpapabaling sa barko, timon lang na maliit na umiikot sa ilalim ng tubig. Ganon din ang dila. It can set a human soul to hell because a tongue can spark a big fire. Yung dila, kaya niyang palakihin malaking apoy. Kaya mag-iingat tayo sa ating mga salita. Dahil sabi ng Biblia, sa mga huling sandali, tayo ay sisiyasatin ng Diyos sa lahat ng ating mga sinabi.
Verse 25. Gutom ang papatay sa taong batugan. Pagkat ayaw niyang kumilos, ayaw niyang ikilos ang kanyang kamay. Ang taong tamad ay nanghihingi araw-araw, ngunit ang matuwid ay hindi nagsasawa ng kabibigay. Yan. Alam mo, Sister Jubel, mas maganda pa sa akin na ikaw palagi ang nagbibigay. Mas maganda pa yon kaysa ikaw ang binibigyan. Gusto mo ba yon? Lahat ng mga Pilipino dyan sa France mag-contribution dahil sa iyo. May abuloy. Ayoko nun. Bakit? Sister Esther, mas maganda pa sa tao, mas masarap ang pakiramdam, it feels better to give than to receive. Sarap ng pakiramdam. Bakit? Sister Rubian, because when you give, it doesn't mean you always have a lot. It doesn't mean you are rich. It doesn't mean you are wealthy. You give because you know how it feels when you've got nothing. Doon mo nalalaman ang sarap ng buhay. Mas mararamdaman mo mas masarap ang pakiramdam mo eh. Dahil pag nagbibigay ka, nauunawaan mo ang damdamin ng mga wala. Nauunawaan mo yung pakiramdam ng mga taong nangangailangan. Pastora, nakita niya isang last week, nung nandito si Pastora last week, sabi niya, nakita niya everyday nagdidilig ako ng halaman, Sister Ann. Sabi ni Pastora, anak, lagi ka magdilig. That is your ministry. Yung magdilig ng halaman. Ang sarap magdilig ng halaman. Pag tumatanda pala at Milin, napapamahal ka sa mga halaman. Kaya nauso Sister Esther, Sister Jubel, nung COVID, yung plantito, plantita. Di ba, Sister Rubian? Nauso yung mga plantito, plantita. Di ba? Kasi pag tanda mo, Sister Grace, ang kausap mo na lang mga orchids, roses, mga bubuyog, na dumadapo-dapo sa mga maliliit na mga, para ka ng siraulo, kausap mo ang mga bulaklak. Ang mga sunflower. Diba? Yan ang pinakamasarap sa tao. Yung ikaw ay nagiging pagpapala sa buhay ng iba. Bakit? At pag ikaw ay naging daluyan ng pagpapala, ikaw ang pinagmumulan ng pagpapala ng iba. At huwag kayong magagalit mga kapatid na, ay, ari naman taong ari, lagi na lang natawag sa akin pagka hindi naman ako naaalala ng taong ari pagka siya ay meron. Naaalala lang ako pagka siya ay wala. Yun na nga eh. Yun ang ministry mo, Sister Rubian. Dahil ang mga tao, naaalala ka nila, ay, meron akong tatawagan. Meron akong isang kaibigan. Meron akong isang kapatid. Pag ako'y wala, siya ang aking tatawagan. Hindi niya ako pababayaan. Bakit? Alam niya, pinagpapala ka ng Diyos. At pag ikaw ay pinagmumula ng pagpapala ng Panginoon, alam mo, Sister Jubel? Sister Jubel, ilang kayo magkakapatid? 3 po. 3. Ikaw ang panganay. Apa. Diba? Pag ikaw ang pinagmumula ng iyong pamilya, ikaw ang source, ikaw ang kumbaga sa tangke ng tubig. Sa iyo nakuha ng tubig ang gripo. Pag ikaw ang tangke, Sister Grace, pag ikaw ang tangke, Sister Anzara, hindi ka hahayaan ng Panginoon na maubusan. Be a channel of blessings. When God blesses you, your ministry is to bless others. Amen. Huwag mong sasalilinin yung pagpapala mo. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon na siya ay maluwalhati. Sabi ng Panginoon, I will lift you up. I will promote you so that the world will know that you are my children. Ang Panginoon gusto niyang itinataas ka, pero para maluwalhati ang Diyos. At sa pamamagitan mo, maluluwalhati ang Panginoon. Amen. Ay, puti na lang. Sinagot ng Panginoon ng aking mga panalangin. Bakit? Naku, nung tumago kay Jubel, ay ako hindi nagdalawang salita. Talagang siya ang ginamit ng Diyos. Diba? Ang sabi ng Biblia, Sister Esther,
Ang sino man nagpapahiram sa mga tao ay nagpapautang sa Diyos. Oh, di ba? Kaya pag nagpahiram ka sa kanila, nagpautang ka, nakahiram sila sa iyo. At minsan, hindi naman talaga lagi nakakabalik. At minsan may mas magandang tumulong sa mga taong hindi makakabalik. Bakit? May mas malaki may garantiya ang Diyos eh. Ang guarantor mo, Sister Ruby, ang Panginoon. Kaya mo bang i-outgive ang God? Kaya mo bang lampasan ang pag-ibig ng Diyos? Di ba? May kanta tayo, Sister Ruby, anong bata pa tayo? Wider than the universe, deeper than the ocean, higher than the universe. Oh, wonderful love, the love of Jesus, sweet and marvelous. Di ba? Hindi mo kayang lampasan ang pag-ibig ng Diyos. Naman ba? Kaya pag napunta rito na pastor sa bishop, nako mga kapatid, isa yung kasabihang may kilik na may kandong na talagang super, ang sarap. Bakit? Yun ang ibinigay sa akin ng Panginoon eh. Kaya, ang kaya mo lang ibigay, Sister Esther, sa iba, yung meron ka. You cannot give what you don't have. Correct? Ang kaya mong maibigay ay yung meron ka. So, Panginoon, para makapagbigay ako sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, sa iyong iglesia, sa iyong kaharian, Panginoon, pagpalain mo ako. Bless me. Yun ang sabi ni Jabez prayer. Panginoon, bless me. Kasi si Jabez, Sister Jubel, siya ay, ang pangalan niyang Jabez, ang ibig sabihin, kirot. Siya ay pinanganak ng kanyang nanay at ang ipinangalan sa kanya, kirot. Kaya nung bata pa siya, Sister Rubian, pagkatawag sa kanya, kirot! Akin na yung bola! Kirot! Pabot ng ketchup! Tiga, ang pangalan niya, kirot. Lumaki siyang kirot. Sakit, hapde. Nung lumaki na siya, Sister Esther, ang sabi ni Kirot, ni Jabez, Panginoon, ang pangalan ko naman ay Kirot eh. Pwede ka naman ng Panginoon na ako ipagpalain mo. Ipinanalangin niya yun. Lumuhod siya, Sister Rubia. Lumuhod siya. Basahin mo yung Book of Chronicles. Panginoon, bless me. Panginoon, I want to expand my borders. Gusto ko makabili ng maraming lupa. Gusto kong i-extend yung aking territory. Panginoon, put your hands on me. At Panginoon, alisin mo yung masasama. Alisin mo yung kirot sa pangalan ko. Alisin mo yung kirot sa akin. Kasi yung katatawag niya ng katatawag na kirot, alam mo yung talagang lagi siyang may sakit. Talagang yung kirot, lagi lang nagmamanifest sa kanya. Sabi niya, Panginoon, pagpalain mo naman ako. Alam mo yung after ng chapter na yon, verse na yon, Sister Jubel? Ang sabi ng Book of Chronicles, and God bless him indeed. Pinagpala ng Panginoon si Jabez. Yung kirot, nako, kabaliktaran. Kaya kahit tawagin siyang kirot, ano gang kirot? Hello? Super yaman na niya. Dumami ang kanyang mga ari-arian. At pag ikaw ay maraming kwarta, Sister Jubel, tanggapin man natin yan at hindi. Mabango ka sa tao. Talagang ganun ang buhay. Wala kang magagawa. Kahit tanggapin naman natin at hindi, talagang pagka ikaw ay may kwarta, ay marami kang kaibigan. Huwag mo nang baguhin ang takbo ng gulong ng palad. Talagang yan ang kapalaran ng tao. Pag ikaw ay meron, abay marami kang kaibigan. Marami kang kakumarihan, marami kang amigos and amigas, marami kang BFF. Pero subukan mo ikiwala, purdoy at purita. Lumalayo ang mga kaibigan mo, di ba ga? Hindi dahil masama sila, Sister Rubian. It's just life. Kaya ang panalangin natin, Panginoon, pabanguhin mo ako. Make me a fragrance to my family. Make me become the first in my family to become the first millionaire, the first multi-millionaire, the first person who will have this big house, big car. Lalakihan mo ang panalangin mo, Sister Jubel, Sister Grace. Lalakihan mo ang panalangin mo sa Panginoon. Huwag maliit. Bakit? Because we are serving a big God. Mga kapatid, konti na lang. Kuya Unat, konti na lang. 5 minutes, promise.
Verse 29. Alam ng matuwid ang kanyang hinaharap, di tulad ng masama, nagkukunwari, nagpapanggap. Yan. Diba? What letter have you written to your future self? Yan. Sister Esther Dalong po, Panginoon, at the age of 35. Amen. Panginoon, at the age of 40, 9 years from now, when I open this letter, pag binuksan ko itong sulat na ito, Panginoon, makikita ng mga taga-Orinse, abay, sino ba yung pagkakalaking bahay na iyon? Sino ba yung nagdadrive ng Land Cruiser na yung pataas na iyon? Ay talaga namang pagkakaganda ng kutse. Idigay sa atin pagka ikay may kutse, idigay mayaman ka. Yun ang basehan sa atin pag may kutse, mayaman. Di ba? Bagamat hindi naman laging ganun nga, pero yun ang basehan kasi. Meron silang sariling standard. Kasi kung hindi ka naman mayaman, hindi ka naman magkakakutse. Di ba? Kaya Sister Esther, I want you to write a letter to your future self. Sister Jubel, Sister Ruby Ann, Sister Ansara, Sister Grace, Sister Jubel, Sister Mary Jane, Sister Milen. Magsusulat kayo ng letter sa inyong future self. O hindi mo bubuksan yun, Panginoon, idinadalangin ko. And the key, mga kapatid, is for you to get a close intimacy with God. Kasi pag connected ka, Sister Ruby Ann, when you are connected to the vine, kapag ang puno ay nakadirekta sa sanga, nakakabit, yung kapangyarihan, yung kasaganaan, yung mga pangako ng Diyos, dumadalo siya kasi connected ka sa Kanya eh. Kaya huwag kang lalayo sa Diyos. Hindi ka dapat lumayo. Sabi ng Panginoon, without me, you cannot do anything. Pero sabi ng Panginoon, but if you remain in me, we will remain in you. If you abide in me, sabi ng Panginoon, we shall abide in you. And ask me anything in my name. And me and my Father in heaven will do it for you. Anything in my name. Kaya ngayon, Sister Jubel, start to ask big things from God. Yun ang dapat nating makita, mga kapatid. At pag nakita niyo yung kalakihan ng Panginoon, hindi para magyabang, hindi para magmalaki sa buhay, no. Panginoon, gusto ko lang makita talaga. Panginoon, pagpalain mo ko ng sukdulan. Hanggang kung saan mo kami, Panginoon, pinagpala. Panginoon, ituro mo sa akin ang mahiwagang bagay na hindi namin nalalaman. Panginoon, gawin mo pong ginto ang lahat ng hawak namin. Sister Jubel, Panginoon, itong trabaho kong ito, pasimula pa lang to. Gagalingin ko, Panginoon, pagalingin mo ako. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Sister Ruby Ann, Panginoon, ito mga inaalagaan ko. Panginoon, pagpalain mo sila para maging pagpapala sila sa akin. Sister Ansara, ganoon. Panginoon, itong aking anak. Pagpalain mo itong aking anak upang siya ay maging pagpapala sa akin. Gamitin mo siya, Panginoon. Sister Ansara, sabi ko sa iyo, gamitin mo si Tagay sa pag-awit sa Panginoon. Never remove the child. Hayaan mo siya makarinig ng salita ng Diyos. Hayaan mo siya makarinig ng salita ng Diyos. Alam mo yan. Yan ang itinanim sa inyo ng inyong mga magulang. Ipamana mo sa iyong mga anak ang namana mo sa iyong mga magulang. Ganon din ang itinuturo ko sa aking mga anak. Kung anong magaganda ang nakuha ko kina Bishop, kina Pastora, yun ang itinuturo ko sa aking mga anak. Ito anak ang natutunan ko. Di ba ang sabi ng Biblia? Ituro mo sa iyong mga anak, itali mo sa kanilang mga leeg, ipulupot mo sa kanilang leeg na parang kwintas. Magturo ka sa kanila, natutulog, nakaupo, naglalakad, kumakain, nagtuturo ka ng salita ng Diyos. Tanim ka ng tanim. Tanim ka ng tanim. Tanim ka ng tanim. Huwag mo nang isipin kung tutubo o hindi. Hindi mo na trabaho yan. Basta ang trabaho natin, mga kapatid, ay magturo sa ating mga anak, magturo sa ating mga pamilya, magturo sa ating asawa. Magturo tayo na magturo, magsalita tayo ng magsalita ng mga salita ng Diyos. At makikita mo one day, mga kapatid, makikita mo yung itinuro mo na yun, na akala mo wala. Makikita mo, Sister Ruby Ann, yung mga itinuturo sa anak mo, ay, tumubo pala. Nagbunga. Amen ba? Bakit? Ang itinatanim mo ay binhi ng salita ng Diyos. And when you speak the words of God, angels responds. Sumasagot ang mga anghel kapag narinig nila ang salita ng Diyos. Ay ang sinasalita mo, salita ng Diyos. Therefore, heaven listens. Nakikinig ang langit. At pag nakinig ang langit, ang sabi ng Panginoon, Sister Ruby Ann,
God's word will not return void. God's word will not return empty. Hindi sa babalik ng walang bunga. Panginoon, anak, Sister Rubian, ilan anak mo? 2, ano? Sister Ansara, ilan anak mo ngayon? 2 o 1? 3? Ilan? Isa. O yan, isa. Pag nag-bless ka, Sister Ansara, sa anak mo, huwag lang yung anak, God bless you, no? Old passion na yan. Pag nag-bless ka sa anak mo, Sister Ansara, sa Sister Rubian, Sister Milen, yung mga may anak. Yan. Ang i-bless mo, anak, God bless you. Anak, I declare that whatever you do will turn to gold. I declare that your dreams will come true. I declare that you will reach many nations of the world. Anak, maraming bansa ang mararating mo sa buhay. Magtatagumpay ka. Maaabot mo ang lahat ng iyong mga pangarap. Kasama mo ang Diyos sa iyong mga lakad. Makikita mo mga kapatid, pag yung blessing mo ay talagang punong-puno ng mga declaration na nagmumula sa Diyos, na-discover namin yan, Sister Mel, and Pastora confirmed this, that when you speak the words of God, nangyayari yun eh. Sumasagot, nakikinig ang langit kapag sinasalita natin ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, sabi ni Sister Milen, ang sabi ng Panginoon, hindi babalik ang aking mga salita ng walang bunga, sapagkat ito'y gagawa ng ayon sa ipinag-utos. Ang nagsasalita, hari. God's word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya yung ating itinatanim, Sister Ansara, sa ating mga anak, salita ng Diyos, Diyos ang itinatanim natin sa kanilang puso. Panginoon ang itinatanim natin sa kanilang mga katawan, sa kanilang mga katauhan. At pag nagtanim ka ng ganyang kapatid, hindi babalik yan ng walang bunga. Tutubo yan, lalago yan, at tayo iaani ng kasaganaan. Amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. God bless you. Pagpalain kayo, mga kapatid, sa Paris, France. God bless you all, Sister Mia. Kung may pinagpala ng Panginoon sa gabi ito, at talagang tayo ay puspos ng karunungan at kaalaman na ating narinig. Talagang ang mga salita ng Panginoon ay siyang patuloy na ating lalakaran, sapagkat nga sabi ni Pastor Don, na talagang